Kasama po namin ngayon si Father Alvin Gerald Platon, ang kasalukuyang parish priest ng St. John Metropolitan Cathedral. So, siya po ang pinaka-unong pari sa parish nito. So, Father, matagal niyo na po bang pinagplanuhan na maging pari po? Una sa lahat, magandang hapon sa ating lahat. At ako'y nagagalak na hayaan ninyo ako sa isang panayam ng ganito. Unang-una, ang pagpapari ay hindi plano, kumbaga. Ng isang taong gusto magpari. Dahil ito'y isang tawag ng Diyos na ikaw ang tumutuon. Kaya in my case, sa aking kinakatayuan, ako'y 19 years na napari ngayon. At kung babalikan ko yung panahon ko sa loob ng seminaryo, hindi naman talagang plinano. Pusa lang na kumbaga bumaba yung tawag ng Panginoon sa aking puso, and then eventually I became a priest. So, Father, ilang taon po kayo nung nagsimula pa po kayo pumasok bilang isang pari? Pumasok ako sa seminaryo sa edad na 12 gulang, 12 years old. Yes. First year high school. And then, na-ordain ako sa edad na 27. So, from 12 years old to 27, I spent 15 years sa loob ng seminaryo. So, Father, sa dinami-dami po ng kurso na pwede natin ipunin, bakit pari po ang Unang-una, hindi ko talaga plano magpare. Hindi ko pinag-isipan na maging pare. Ang una kong pinag-iisipan noon at kagustuhan noon ay maging sundalo. Pero nung ako'y napasok sa seminaryo, nagkaroon ng mga kaibigan doon. Eventually, isa kaming bumiyahe sa aming buhay, sa buhay seminaryo. Eventually, ako'y naging pare. Yung mga kaibigan ko rin may mga nagpare. So, Father, sa inyong experience sa pagpapari, nagkaroon na po ba kayo ng problema dahil sa pagpapari? Ang problema naman walang nakakatakas sa problema. Kahit ikaw ay isang ordinaryong tao, isang matakas na opisyal, ay nagkakaroon tayo lahat ng problema. Kaya I have my share of problems to and trials, especially in my vocation. So, Father, kapag nagkakaproblema kayo, hindi naman po kayo nagsasawa bilang mag-isang pare? Kuminsan na pag-iisipan yun, para mang tama na yung 5 taon, 10 taon, ngayon 19 years na ako. Pero kuminsan yun ang pinagugutan ko na lang ng aking sa aking buhay na yung ginawa ng Diyos sa akin. Hindi ako nilubayan ng Panginoon, tinulungan ako, and eventually the Lord will really support me. I know the Lord will always be there. So, Father, ano po yung mga bagay-bagay na nag-uudok sa inyo para maging isang pari, nag-motivate po sa inyo para magpatuloy ang inyong pagpapari? Unang-una, pagmamahal ng Diyos. Lahat naman tayo minamahal ng Diyos. Pero kung ito'y hindi natin nabibigyan ng pansin, nabibigyan ng diin, ay we will only just be living our life as floating in the river, in the sea, so to say. Pero kailangan din natin na pinagbigyan diin ang pagmamahal ng Diyos, which eventually na mag-motivate sa'yo kung ano man ang ginagawa mo bilang sa pare, lahat tayo. Secondly, ang pagmamahal ng aking pamilya sa aking bukasyon din. Hindi lang ako ay minamahal, pero yung
Father, may laro po tayo ngayon. Ang tawag ko sa laro na po, Father, itanong mo. So, may mga pinagtanungan po kami mga tao tungkol sa kung anong gusto nilang malaman sa isang pare. So, unang tanong po, hashtag itanong mo, hindi na po ba umuwi ang mga pare sa kanilang tahanan at nananatili na lang ba sila sa kanilang kumbento? Umuwi kami. Umuwi kami. May day off din kami sa parish. Walang gawain. Pagkatapos ng misa, bumibisita kami sa aming pamilya. Sa bahay. Pangalawa, Father, hashtag itanong mo, sumasahod din po ba ang mga pare? Kung oo, pwede po bang malaman kung magkano? Ang sweldo namin hindi yung sweldo na binibigay para sa isang ordinaryo nagtatrabaho. Ang tawag namin doon is allowance of honorarium. Tuwing nagmimisa kami, merong binibigay sa amin na allowance. So more or less ang naibibigay sa amin, ang natatanggap namin, more or less in a month, it would range, hindi naman pareho, from 5 to 10. Pangalawa, Father, hashtag itanong mo, na-try niyo na po bang ma-inlove sa isang babae nung kayo ay isang pare? Sa isang pare. Noon, nung ako'y seminarista, hindi pa pare, nagkaroon din ng girlfriend. Hindi na iiwasan yun. Ngayong pare na ako, gustuhin ko man na magkaroon ng special someone. Pero dapat mangingibabaw sa akin yung pasyon. Kahit na pwede, kahit na gustuhin ko, hindi na pwede ngayon. So, panghuli, Father, hashtag itanong mo, may kilala po ba kayong pare na na-inlove na sa kapwa niya pare? Ngayon, wala akong kung meron man siguro secret yun sa kanila. Pero sa akin knowledge, wala akong pare na nai-inlove sa ibang tao. Pero hindi yung pare na nai-inlove sa kapwa niya. So, Father, may nagpapa-request daw na kaya rin po ba ng isang pare na katulad nyo na sumayaw ng mga sinasayaw ng kabataan ngayon na nay-nay? Nay-nay. No na yun eh. Gusto nyo ba makita si Father na mag-nay-nay? Kinikling na lang. Kinikling. Tara, naman si Father na mag-nay-nay. Sige nga. Turuan nyo. You already know it. Ano sa Father? Watch me with. Silent talk, 1, 2, 3. silent talk, silent Isa. talk. Music. Now watch me, nene. Now watch me whip, whip. Watch me, nene. Thank you, Father. So, ano pong Kinikling naman. ano pong gusto nyo sabihin sa mga nanonood, Father, lalo sa mga kabataang lalaki na ninanais din magpare, Father? Okay. Ang tawag ng Panginoon ay isang napaka-importanteng panyayan. Kaya sa mga kabataan ngayon, hindi lang yung mga kabataan lalaki na gusto pare, pati yung mga kabataan, mga babae na gusto magmadre, tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon. Huwag sana natin ipagkait ang ating focus sa Kanya. Dahil ang paninindihan sa Diyos naway maging unang maging prioridad sa atin. Salamat. Thank you, Father. Maraming salamat po. Kasama po namin si Joshua Official, si James Ramos, at si Jonas Rajon, estudyante ng Francisco P. Duque Medical Foundation, Special Science High School. So, sana po tanggapin niyo po yung bagay na inaari po sa namin sa inyo bilang pasasalamat. Nako, meron pang pan. Pampataba